Bakit di mo gugustuhing manalo sa loto? Ilang beses ka nang nag-imagine na nanalo sa loto? Iniisip mo kung ano ang mga unang bibilhin mo, kung ano pa ang paggagamitan mo ng pera at kung paano nito babaguhin ang buhay mo. Ayon sa New York Times, ang pinakamalaking pera na napanalunan ng isang ticket buyer ay $2.04 billion o mahigit sa 115 billion pesos. Napanalunan ito ni Edwin Castro noong November 7, 2022 sa Altadena, California. Subalit alam mo ba na hindi lahat ng nanalo sa loto ay nagkakaroon ng happy ending? Sa katunayan, ilan sa kanila ang nagsabi na mas gugustuhin nila kung hindi sila nanalo. Kung bakit? Pag-usapan natin. Unang-una, mag-iiba ang tingin sa iyo ng tao ngayong napakayaman mo na at makakaapekto ito sa buhay mo. Ito mismo ang nangyari kay Craig Henshaw, isang high school teacher na nanalo ng $21 million o 1.9 billion pesos noong August 2011. Nang malaman ito ng mga tao, marami sa kanyang mga kasamahan ang nanghingi sa kanya ng pera, pati na rin ang kanyang mga estudyante. Noong una ay katuwaan lang iyon hanggang sa may ilan nang sineryoso ito. Sa sobrang lala ng sitwasyon, umalis na lang siya sa trabaho kahit na gusto niya ang pagiging guro. Minsan naman ay pwedeng masira pati ang relasyon mo sa iyong pamilya. May isang lalaking nanalo ng $20,000 o 1.1 million pesos mula sa Colorado. Noong una ay masayang-masaya siya dahil may medical bills siyang nabayaran dahil dito. Ang hindi niya alam, ito pala ang sisira ng relasyon niya sa kanyang pamilya. Noong malaman nilang nanalo siya, may tumawag sa kanyang ilang mga family members na hindi na niya nakakausap sa loob ng ilang buwan o taon upang manghingi ng pera. Nang may mga hindi siya nabigyan, tinawag siyang maramot at ilan sa kanila ay talagang nagalit sa kanya. Isa pang lalaki ang nanalo ng $86 million o 4.8 billion pesos. 2 linggo bago siya ikasal. Agad siyang naglahad ng plano upang masiguro na hindi niya ito mawawaldas. Higit sa lahat, hindi niya ay pinagkalat ang nangyari. Sa kasamaang palad, sa kanyang lugar, hindi mo pwedeng kunin ang perang napanalunan mo kung hindi mo ibibigay ang pangalan mo. Nang malaman ito ng publiko, nagkagulo sa lugar niya. Araw-araw ay nakakatanggap siya ng voicemails mula sa mga taong hindi niya kakilala upang manghingi ng pera. Nagpunta pa nga ang ilan sa bahay ng nanay niya upang manghingi pa ng pera. Napilitan silang lumipat ng tirahan, kasama ang kanyang nanay at ang kanyang fiancé. Dahil sa nangyari, nahirapan sila ng kanyang fiancé sa kanilang relasyon at napagdesisyonang maghiwalay na lang. Hanggang ngayon, pag nakainom siya, tinatawagan niya pa rin ang kanyang ex-fiancé at sinasabihang sana ay hindi na lang siya nanalo sa loto. Marami siyang nawalang mga relatives at mga kaibigan dahil sa pera. Higit sa lahat, ngayon ay takot na siya na lahat ng babaeng magkakagusto sa kanya ay dahil lamang sa kanyang pera. Kakaiba naman ang nangyari kay Dennis Rossi mula sa California. Noong December 28, 1996, nag-file siya ng divorce upang makipaghiwalay sa kanyang asawa. Subalit ang hindi alam ng lalaki, ng korte at kahit ng abogado niya ay nanalo pala siya ng $1.3 million sa loto bago pa siya nag-file ng divorce. Nalaman na lamang ito ng ex-husband ni Denise 2 taon pagkatapos ng divorce nang bigla siyang nakatanggap ng liham tungkol sa lump sum payment ng loto na naka-address sana kay Denise. Agad na kumuha ng abogado ang kanyang ex-husband at ipinaalam sa korte ang nangyari. Sa huli, humatol ang korte na kailangang bayarin ni Denise ang kanyang ex-husband ng 20 annual installments sa halagang $66,800 o 3.7 million pesos. Kung ito total itong lahat, aabot ito ng mahigit sa $1.3 million. Mas malaki pa sa napanalunang pera ni Denise. Ayon sa abogado niya, kung sinabi lang sana niya ang kanyang lottery winnings bago siya nag-file ng divorce, posible pang mapasa kanya ang pera at hindi mapunta sa kanyang ex-husband. Pag minamalas ka nga naman May isa pang kwento na pamilya din at mahal sa buhay ang sumira sa panalo ng isang lalaki. Noong 1981, nanalo si William Bud Post ng $16.2 million sa loto. Dito nagsimula ang kanyang malas. Kinasuhan siya ng kanyang ex-girlfriend upang makakuha ng pera mula sa panalo niya, habang kumuha naman ng hitman ang kanyang sariling kapatid upang makuha ang napanalunan niya. Marami din siyang mga relatives na lumapit sa kanya at hindi siya tinantanan hanggang mabigyan sila ng pera. Pagkatapos lamang ng isang buwan, nag-file ng bankruptcy si William at nagkaroon siya ng utang na $1 million. Ibang tao naman ang nakabiktima kay Abraham Shakespeare.
na siyang nanalo ng $30 million o 1.7 billion pesos noong 2009. May nagpakilala sa kanya na isang babae sa pangalang Dee Moore na nagpresentang tumulong sa kanyang sobra-sobrang pera upang hindi ito mawaldas. Maya-maya pa, hindi na mahanap ng kanyang pamilya si Abraham hanggang sa natagpuan si Abraham na nakaburol sa bakuran ni Moore. Minsan, kapamilya mo pa nga ang magbabalak ng masama sa'yo. Minsan rin ibang tao. Gayunpaman, may mga pangyayari ring nagmula sa sarili mong kagagawan. Marami sa mga nananalo ay nalulung sa pagbili ng mga hindi naman kailangang luho at masasamang bisyo. Parang ganito din ang nangyari kay Evelyn Basehor. Ilang taon nang nakatira si Evelyn sa kanyang trailer park. Subalit noong 1985, nanalo siya ng $3.9 million o mahigit sa 200 million pesos sa loto at biglang nagbago ang kanyang buhay. Agad na lumipat sa mas magandang tirahan si Evelyn. Sa kasamaang palad, noon pa man may adiksyon na siya sa pagsusugal at noong nanalo siya ng maraming pera, ginamit lang din niya ito sa kanyang pagsusugal at di nagtagal ay naubos rin ito. Pagkatapos ng 15 years, wala nang pera si Evelyn at napilitan na siyang bumalik sa kanyang trailer park. At kung swerte lang din ang pag-uusapan, wala nang mas maswerte pa sa mag-asawang nanalo sa lottery ng 3 beses sa loob lamang ng 4 o 5 taon. Noong una ay nanalo sila ng $1 million o 56 million pesos. Tapos, nanalo sila ng $50,000 o 2.8 million pesos. At ang panghuli nilang napanalunan ay $1.2 million o 68 million pesos. Agad silang bumili ng maraming mamahalin na sasakyan at pinaremodel ang kanilang bahay. Ginawa nila ito kahit na may utang sila sa kanilang bahay. Di nagtagal, naubos din ang kanilang pera. Ibinenta nila ang mga sasakyan at nabaon pa sa mas malaking utang pagkatapos manalo sa loto. Subalit, ang mga pinakamalungkot na kwento ay sa mga taong hindi kinaya ang pressure sa pagkapanalo ng napakalaking halaga. Ito na siguro ang pinakamalungkot na kwento sa video. Unang dapat mong malaman na ang pagkapanalo sa loto ay isang seryosong bagay para sa mga Thai. Para sa ilan, ito lamang ang tanging paraan na pwede silang makaahon sa kahirapan. Nagdadasal sila na makuha ang winning numbers. Marami rin ang nagpupunta sa mga manghuhula upang humingi ng tamang combination ng numbers. Ayon sa iba, minsan ay napapanaginipan nila ang winning number o may mga multong bumubulong sa kanila tungkol dito. May ibang Thais din na ginagamit ang plate numbers sa mga nadidisgrasyang sasakyan. Kaya naman, napakasaya ng 42-year-old na si Jirawut Pongpan nang manalo siya ng $1.8 million o 100 million pesos noong 2018. Bago pa niya na-claim ang kanyang panalo, nag-celebrate na siya at nagpa-party. Sa party, nasobrahan ang pag-inom ni Jirawut sa gabing iyon. Paggising niya sa umaga, hindi na niya nakita ang winning ticket. Ilang araw pa ang ginugol niya sa paghahanap pero wala na talaga ang ticket. Nalungkot si Jirawut sa nangyari. Sa sobrang lungkot niya, hindi na nga siya nakapasok sa trabaho. Kinalaunan, siya ay lumisan na. Hindi rin nakita ang tickets, walang nag-claim nito at tuluyan na itong nawala. Nagbigay ng ilang advice ang USA Today kung ano ang mga dapat gawin kung sakaling manalo ka sa loto. Unang-una, huwag mong ipagkalat ang pagkapanalo mo sa loto. Siyempre, minsan ay hindi mo ito makokontrol dahil may ilang lugar na kailangang talagang sabihin ang iyong pangalan upang maklaim ang money. Ginagawa nila ito para mas marami pa ang sumugal. Siyempre, importante din na huwag kang basta-bastang maniniwala sa mga taong lumalapit sa iyo para i-invest ang iyong pera. Marami sa kanila ang susubok na i-scam ka. Higit sa lahat, kailangan kang mag-financial planning para hindi mo mawaldas ang iyong pera. Sa huli, nakadepende pa rin sa tao kung ano ang gagawin niya sa pera at kung sinong mga tao ang hahayaan niyang mapalapit sa kanya. Ikaw, anong gagawin mo kung mananalo ka sa loto? Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell.